Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. So for today's video po, ang share ko po sa inyo itong pinacham ko pong pasta. So ito po yung ating mga ingredients. So meron po tayo ditong 300 grams na penny. Yun po yung ginamit ko. Pwede din po kayong gumamit ng spaghetti. Tapos meron po tayo ditong mga almost 300 grams din po ng squash. Ganyan lang, cube. Tapos 2 large zucchini slice. And then, naka-ready na rin po yung ating medium size na sliced red onion, 3 cloves sliced garlic and extra virgin olive oil, all-purpose cream, extra virgin olive oil, later para sa ating zucchini, aromat, and then grated grana padano yung ginamit ko. Syempre, pwede po kayong gumamit ng parmesan cheese, tapos rock salt, ayan, and then yung tubig na pagpapakuluan natin ng ating pasta. So, niready ko na po siya. So, while nire-ready ko yung pasta, nagre-ready tayo ng tubig. Ginawa ko na rin yung cream of squash natin. So, ayan po, ginisa ko lang po yung garlic at saka sibuyas. Ayan po, no? And then, nilagay ko na rin yung ating kalabasa, yung squash. Yung ginamit ko pong squash nito dito, kasi diba dito, maraming klase ng kalabasa. Ito po ay yung butternut na squash. Ayan po siya. Ayan. Syempre, mas malabo yung sa atin, yung sa Pilipinas, diba? Kaya yun. So, ayan. After niya na, nilagyan ko lang po ng 1.5 cup ng warm water. Or tamang-tama lang po na matabunan ng tubig yung ating kalabasa. Ayan, so, ini-slice ko siya ng medyo hindi masyado malaki para mas mabilis silang maluto. Nilagyan ko lang din po ng 1 teaspoon ng aromat para po pampalasa natin. Or pwede din po kayong gumamit ng mga broth cube kung gusto niyo naman po. Tapos ngayon, papalambutin lang. Tapos ayan, malapit ng kumulo ng mabuti yung ating tubig para sa ating pasta. Nilagyan ko na po ng at least 1 tablespoon of rock salt. Ayan po. Ganyan. Tapos, balik naman tayo dito sa kalabasa natin. So, I hope na maintindihan niyo po yung procedure. So, ngayon, ready na nga yung ating tubig. Kumukulo na. So, atin lang lulutuin yung ating pasta. Hindi madalas. Ano po talaga naka-indicate yung cooking time, kung ilang minuto po sa packaging ng pasta. Ito po ay 12 minutes. So, ayan po. Medyo ready na po yung ating kalabasa. So, gagamitan lang po natin ng hand mixer para po mas maging creamy siya. Maging cream siya. Maging madurog-durog siya. Ganun. Paano ba yung term doon? Ayan po. Siyempre, sariling sikap, videographer at saka kusinera nyo. Kaya medyo nahihirapan. Kaya yun. So, ayan, sinikap ko lang po talaga na maano siya lahat, na mablend lahat. Ayan po. And then, kita nyo naman, di na siya masyadong matubig. So, siguraduhin nyo lang po na talagang sakto lang din po siya sa tubig. Tapos, ngayon na ready na ang ating kalabasa. So, dun pa lang po natin lalagyan ng ating all-purpose cream. Ayan po. Para po hindi masyadong maluto yung krema. 'Di ba? Kasi pagka pinakuluan masyado, tapos mamaya lulutuin pa natin kasama yung pasta, hindi na siya ganun kasarap. Ngayon naman, nagpainit ako ng paborito kong kawali. Nilagyan ko lang din ng extra virgin olive oil. Sinunod ko na rin yung ating zucchini. Ayan, so, slice nyo lang po yun. Tapos nilagyan ko ng 1 teaspoon ng aromat. Slice nyo lang po talaga, sikapin nyo na maging uniform yung hiwa ng zucchini para pare-pareho po sila, no? Tapos, ang importante kasi doon, pagdating sa pagluto nila, ayan, so ngayon po, yung aromat, medyo kulang yun, kaya mamaya makikita nyo, dinagdagan ko ng konting salt, ayan, so, mix lang over medium heat, mga lovely people, para hindi po masunog yung zucchini. Tinakpan ko lang, hindi po tayo nag-add ng water, so, check lang paminsan-minsan. Tapos siguro after mga 5 or 7 minutes, ganon, ng paglulutong ganyan, paghahalo-halo paminsan-minsan, ay dinagdagan ko na rin ng cream of squash. Ayan, para mas, tawag natin ito, mas maging malasa pa yung ating zucchini. So, hindi ko po nilagay lahat. Actually, yung leftover ng cream of squash, siya yung naging dinner naman namin. Diba? Ayan, so ngayon,
over medium heat pa rin po. So, another 5 minutes, ayun. And then, ready na siya. Ready na yung zucchini natin. Maganda na yung pagkaluto niya. So, kung gusto niyo naman na medyo mas malata-lata pa ng konti, kayo na pong bahala. So, kita niyo po, nilagyan ko po ng konting asin kasi medyo kulang sa pitik. Ano po? So, ayan na. Nung ready na ang ating zucchini, nilagay ko naman yung ating pinakuluang pasta. Ayan. Mga siguro, hindi ko talagang saktong al dente siya, no? Kasi, ang ginagawa ko kapag kasi yung ganyang may sauce, doon ko tinatapos yung 2 minutes niya, last 2 minutes nung cooking ng pasta, doon ko na tinatapos sa within the sauce para mas masipsip niya yung lasa, yung timpla ng sauce niya. Ayan. So, ganun lang po. Hinalo ng mabuti, tapos nilagyan ko lang po ng cheese sa ibabaw para po maging mas creamy pa siya. Kaya yun. And that's the result, lovely people. So, natsambahan po natin. Abangan nyo na lang po sa Tikiman Time. And once again, thank you po for watching. Hello mga lovely people! Welcome to my hairstyle! Welcome to Tikiman Time. So, yan po. Tikman natin. Isa na naman po talagang pacham-pacham. Request ni Bossing. So, may pinakita siya sa akin na video, tapos hindi ko nakita yung whole content. Imagine ko na lang So, tikman natin. Come. Bon appetito. Bon appetito. Ayan. So, nilagyan ko ng dinagdagan ko to ng cheese. Sambahan na naman. Kasi syempre, kung hindi naman matsamba, sasabihin ko naman sa inyo, no? Kaya, yun. So, ayan. So, sana po, matry nyo po. Napaka-simple lang, di ba? Napakadali lang. Napaka-simple na, napakadali na. Paulit-ulit lang, di ba? So, ngayon, pwede kayong gumamit ng any kind of pasta, di ba? So, pwede ding wala namang zucchini, kaya yun. So, pwede naman yung cream of squash lang, o di kaya pwede rin naman walang pasta, yung cream of squash lang. So, ang dami nating nagawa doon sa isang recipe na ito, no? So, paano po mga lovely people, kapag sinubukan po ninyo, sana po ay sabihin nyo po yung feedback, o di po kayo mag-comment po kayo. And kung meron naman po kayong mga tanong, o di kaya mga suggestions, o di kaya mga ituturo sa akin, please write down below the comment section. At saka po para po sa ating mga new subscribers dyan, thank you po for subscribing. And thank you po for watching and enjoy cooking. Keep safe, God bless. Hanggang sa susunod po dito lang sa Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. Ciao! Di ba? Yun lang yung niya. Participation niya. Ciao!